Pagsabing praise the Lord. Praise the Lord. Basahin natin ang 2 Samuel 6:11 to 12. Basa, Sister Lucia, please. 2 Samuel 6:11 to 12. Praise the Lord. Praise the Lord. And the ark of the Lord continued in the house of Obededom, the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obededom, and all his household. And it was told King David, saying, The Lord hath blessed the house of Obededom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obededom into the city of David with gladness. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Ito po ay continuous sa Ark of the Covenant na naagaw ng Palestine. Sa pag-agaw ng Palestine ito, hindi po nila tinanggap. Nanatili lang ng few days and then sinubuhin nila sa Israel. So noong hindi nila tinanggap, sila po ay sinaktan ng Diyos ang daming namatay. So, pinaalis nila. Second, dumating naman ang Ark of the Covenant sa Beth-Shemesh. Hindi rin nila tinanggap. Tinignan lang. Basahin natin. Ha? Basahin natin yan sa sa 1 Samuel 6. Basahin mo dyan sa verse 1 Samuel 5, dyan sa 11 to 10. Praise the Lord. So they sent and gathered together all the lords of the Philistines, and said, Send away the ark of the God of Israel, and let it go again into his own place, that it slay us not and our people. For there was a deadly destruction throughout all the city. The hand of God was very heavy there, and the men that died not were smitten with the emerods, and the cry of the city went up to heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. So nakita natin sa kanilang pagtakbo. Yun nila nandun na yung presensya ng Diyos sa pamagitan dun sa Ark of the Covenant. Pinakpil nila. At sinabi diyan, great destruction. Praise the Lord. Praise the Lord. Basahin mo pa sa 2 Samuel, dito sa 1 Samuel 6:19 to 21. Galing na yan sa Filistan, papunta yan sa Beth-Shemesh. Kasi meron tayong idea sa buhay. Bro. Praise the Lord. And he smote the men of Beth-Shemesh, because they had looked into the ark of the Lord. Even he smote of the people 50,000 and 70 men, and the people lamented, because of the Lord had smitten many of the people with a great slaughter. And the men of Beth-Shemesh said, Who is able to stand before this holy Lord God? And to whom shall he go up from us? And they sent messengers to the inhabitants of Kirjath-Jearim, saying, The Philistines, having brought again the ark of the Lord, come ye down and fetch it up to you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Ano Lord. yung action naman ng Beth-Shemesh noong dumating ang Ark of the Covenant? They just look on it. Alam nyo, nung binasa ko ito, saan tinignan nila? Ibig sabihin, meron yung kasabihan na for your eyes, kung kulang na pagpapaliwanag sa paligid mo, hihiya ka ba? Langanin ka ba? So, nung binasa ko ito, and he smote the men of Beth-Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. Look lang, tingin lang.
So dahil wala silang aksyon doon sa Ark of the Covenant na dumalo sa kanilang lugar, dahil wala silang aksyon for the hours only, ano nang nangyari? Even he smote of the people 50,000 and threescore and 10 men. And the people lamented, because the Lord had smitten many of the people with a great slaughter. And the men of Bethlehem said, who is able to stand before this holy Lord God? And to whom shall he get up from us? Nangyari, hindi na naman nagtagal sa Bethlehem kasi ang kanilang ugnayan sa Ark of the Covenant. Ang Diyos nandun sa loob. They just look on it. Maybe they just hear on it. But walang action. So umalis. Pumunta naman siya sa Kirchat Jearim. Praise the Lord. Praise the Lord. At nanahan ang Ark of the Covenant doon ng 20 years. At nung nandun ang Ark of the Covenant, kumilos po sila para sa kanilang kaligtasan. Respeto nila at ang kanilang pagrespeto na ipakita sa action. They forsook Baalim. Yung Diyos-Diyosan nila doon. Ibig sabihin, dumating na ang tunay na Diyos. Saan yun? Sa 1 Samuel 7 hanggang sa verse 12. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan, 7 hanggang sa verse 12. Nag-act sila. Oh. Kumilos sila. Nagrespeto sila. Dumating na ang Ark of the Covenant. Dumating na ang Diyos na totoo. So magsimula ka sa verse 3. 1 Samuel 7, verse 3. Hanggang sa 12. Praise the Lord. Praise the Lord. And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, if ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and serve the Lord only. And Samuel said, gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the Lord. And they gathered together to Mizpeh, and drew water, and poured it out before the Lord, and fasted on that day, and said there, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh. And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines. And the children of Israel said to Samuel, cease not to cry unto the Lord our God for us, and he will save us out of the hand of the Philistines. And Samuel took a sucking lamb and offered it for a burnt offering holy unto the Lord. And Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them, and they were smitten before Israel. And the men of Israel went out of Mizpeh, and pursued the Philistines, and smote them, until they came under Bethkar. Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Ebenezer, saying, hitherto hath the Lord help us. Praise the Lord! Praise the Lord. Nakita niyo yung Kirchat Jearim. Meron silang experience kasi sa dalawa. Palestine at saka sa Westerners. Great destruction ang nangyari sa kanila. Because sa Westerners, they just look on it. They just hear it. There is no action. Sa Palestine naman, nagpunta ang Ark of the Covenant at hinarap nila dun sa kanilang Diyos na Dagon.
to prove na dumating na ang totoong Diyos sa kanila. Dahil nagbow si Dagon, tinayo nila ulit. Natumba na naman si Dagon, di following morning, pinutol ng Diyos yung ulo sa kanyang pamali. Tinayo na naman nila. Hindi karapat-dapat ang Ark of Covenant dito sa atin. Iba rin. Great destruction naman na nangyari. So itong Kirgat-Jearim, mayroong mga anak sa Diyos doon na nanahan. Nakita nila kung anong dahilan. Bakit? Ang daming namatay sa kanila. Dahil they did not welcome even God na kumatahan. Even God na kanyang presensya nandun sa Ark of the Covenant. Napagod tayo sa Diyos. Huwag nating hayaan mangyari sa atin yung nangyari sa kanila. They were smitten with emeralds. Yung mga sekreto ng mga bukol, sakit sa mga singit, sa mga kilikili. Talagang pinalo talaga sila ng Diyos. At hindi lang yung hindi. Ang kanilang kalagayan sa dating walang kagalingan sila ay mga 20 years nagtira ang Ark of the Covenant doon sa Kirjat-Jearim. Dumating ang panahon na ibiyahe na naman ang Ark of the Covenant. Tumahan naman siya sa Obed-Edom. Yung binasabihin. While nandoon ang Ark of the Covenant, great good news sa lahat na ang Obed-Edom pinagpala ng Diyos dahil nandun ang Ark of the Covenant. Pagdinig ni David, doon na pakinggan mo. Pagpapala nito sa akin. Kasi alam si David, recovery pa lang niya yan. Noong nagkaroon siya ng malaking pagsubok sa kanyang anak kasi Absalom. Praise the Lord. Recovery sa kanyang malaking pagsubok. Ganun pala. Pagpala na natin ang Covenant at nung pagkarinig niya na pinagpala ang Obed-Edom, sinundo niya na agad ang Ark of the Covenant at dinala niya doon sa city of David, which is Jerusalem. E nanumbalik, kahit pa ang glory, nanumbalik ang pagpapala, nanumbalik ang naging well-known ang Diyos sa Israel. Bakit? Ang pusok pinangat nila ang Diyos doon sa Ark of the Covenant na nahin siya. Noong dumating si Jesus, pumunta siya naman sa Bethlehem. Saan pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Then, panahon din sa Big-Ani. Kaya si Cesar Augustus, nagdeklara siya ng law na lahat ay magpalista para magsimula yung tinatawag ng taxing. Dahil magkaraan blessing. So si Jose at saka si Maria na malaki ang tiyan dahil utos ng hari ng sulat ka talaga kaya bintis ka kami. Dahil kinalagyan mo. Sumunod. Naglakad sila hanggang nakarating sila sa Bethlehem. Hindi. Nung nakarating na sila doon, dahil malaki na dyan ni Maria, pumasok sila sa isang inn. Parang B&B yan eh. Parang Airbnb. Praise the Lord? Yes. Pumasok sila sa inn. Pwede bang makituloy? Pwede bang makituloy? Sabi naman ng mga tao na doon na inutusan ni Sister Venus na magbantay sa Airbnb. Bigyan na lang natin. Praise the Lord? Sorry po! Sabi niya, wala na pong lugar. Sabi ni Jose, pwede bang makituloy? Ang asawa ko ay buntis at manganganak na. Pwede bang makituloy? Wala na po. Punong-puno na. So, ang pinaka-whole na message dito is there any room for Jesus? Praise the Lord. Is there any place for Jesus in your place? In your heart? Yes. Dahil lahat ng mga tao na hindi pa binigyan ng space si Jesus Christ doon, space yung Ark at the Covenant doon, nagalit ang Diyos. Ayaw nila sa akin. Ayaw nila yung pagka nandun ako, i-blessing. Ang bestsellers at ang Philistine, great destruction.
ang Kirjat Jearim. 20 nakatira doon. Nag-respect sila. Lahat ng mga Diyos-Diyosan nila sinurrender. Nag-bow down sila sa tunay na Diyos. Sinurrender nila ang mga Baalim. Ibig sabihin, sinurrender nila ang kanilang kasalanan. Dumating na ang Diyos sa atin. Mahiya na tayo. So, nung tinakil na nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan, eto na, nakipagdigma sila. Great victory! Kaya naglagay si Samuel doon ng stone na itinawag na Ebenezer, na ang meaning nun, high thereto the Lord help us. Because they fully accept, respect, bow down, exalted the name of God na doon sa Kirjat-Jearim ang akabot. Until na tapos na 20 years, kontrata doon. Dumating naman siya kay Obed-Edom. Ay, 3 months lang. Oh, praise the Lord. Pinagpala agad si Obed-Edom. Nung narinig ni David, winelcome na David. Talagang pinagpala. Ipinuesto niya ng gusto doon sa Jerusalem. Sa panahon ni David, panahon ni Joshua, walang nakakongker, walang nakapatalo sa Israel. Great victory nila. Kaya na-well-known ang Diyos sa panahon ni David. Na-well-known ang Diyos sa panahon ni Joshua. Na-well-known ang Diyos sa panahon ng mga obedience ng mga king ng tao. Mayroong magkasama rito na wala silang anak. Napansin nila na may dumadaan doon. Walang iba kundi si Eliza. Kasama niya si Gehazi. Sabi ng lalaki, I perceive that this man who is always passing by here is a man, is a holy man of God. Supposing we are going to make a lipahan and make the room and put a bed, table, chair, stick, so that when they will pass again, we will welcome them. Is there a room for Jesus? Praise the Lord. Meron bang bakante si Jesus sa inyo? Noon, wala! Ang Diyos sa kanila. Kaya yung dalawa na yan, matanda na lang sila. Wala pang dayun. Wala pang anak. Because there is no room for Jesus. You see? And then, gumawa sila ng lipahan sa loob. Parang ang ganda pa. Dumaan ngayon si Eliza at saka si Gehazi. Winelcome sila. Gehazi. Tawagin mo yung asawa niyo. Ano bang meron sa kanila? Ano bang wala sa kanila? Sabi ni Gehazi, wala po silang anak. Tawagin mo. Puntahin mo ba? Sabi ni Eliza kakat sa langayan. In an appointed time, you will embrace a son. Sabi naman ni babae, O men of God, do not know. Huwag kang magsinungaling. No. The words that proceeded out from the mouth of God shall not return unto him void, but it shall accomplish. There was a time na yung babae pinapala. Why? There was a room for Jesus. Itandaan niyo kung welcoming spirit natin po sa gawain ng Jesus. Tandaan natin itong open door natin kay Jesus. Tandaan po natin ito ating malambot na puso na nandiyan naghari si Jesus Christ. Sa tahanan natin, sa puso natin, sa grupo natin, sa congregation natin. Kita na ninyo yung narinig ang goodness of God sa mga testimonies ng bawat isa. Because nandito ang presensya ni Jesus. Hindi magkano pa. Meron at meron talagang makikita natin na galaw ng Diyos. Because one of the name of Jesus Christ is Wonderful God. Kaya magkarinig kayo, magkakita kayo, ma-experience niyo the wonderful works of God. Kita niyo na nag-minister ng si Christian. Sige niyo, mahal siya ng Diyos. Paalala niyo sa kanya. Kasi, kaya ng telefon na pagkapilin natin si Jesus. Bago tayo uwi mamaya, maghanda ako ng space ni Jesus Christ dito sa puso ko. Praise the Lord. Maghanda din ako para sa kanila mag-invite naman ako na may gawain sa bahay. Praise the Lord. Pwede nga, ikutin ko kayo. Sabihin mo, masikip sa bahay. Kahit masikip,
Praise the Lord. Basta't maluwag. Makante ako ng Thursday eh. Makante ako ng Tuesday. Dalawa. Is there any room for Jesus? Dito? Praise the Lord. Para sa naman at least makita natin talaga na we are having a journey. Praise the Lord, journey. Kasi naman ma-experience ko naman kami ang mga kapitbahay kayo mga kamot tulad ng kila Sister Nino. Meron ba yun Sister Nanet? At saka Sister Chuna. Oh, nga, nagpili kayo sa dalawang araw ngayon. Martes at saka Huwebes. Is there any room? Eh kung walang room si Jesus, bahala kung walang. Tignan yun sa message na yun, no? Nung walang room si Jesus Christ kay Elijah at saka kay Gehazi, meron ba silang anak? Wala! You see, meron bang pagpapala si Obed-Edom kung hindi nila ginawa na talagang buong puso nila tinanggap ang Ark of the Covenant? So nandun ang presence ng Diyos sa kanila, hindi na itago. Obed-Edom was being blessed because the Ark of the Covenant in God's presence is in them. Nung narinig ni David, ay sino doon nila agad? Hindi niya na pinakawalan pa. Oh, praise the Lord. Hindi niya na pinakawalan pa. Nandoon na natili kayo pa sa buhay ni David. The Ark of the Covenant. Oh, saan kaya tayo iikot ang panahon? Oh, Sister Juana, patulog-tulog yata yun. Magsasabi kaya na, punta naman tayo ulit sa bahay, Pastor Tam. Praise the Lord. Praise the Lord. Medyo pinikit-pikit yung mata niya, siguro. Ano na siguro doon, period na talaga doon. Talagang period na talaga na, wag na tayo pupunta doon. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. O di kaya wala nang space si Jesus Christ doon. Bakit? Napuno na ng rent. Nandun ka naman ang ilang Noel. Halos di ako makapasok kasi puno yung tindahan nila ng mga lako nila. Nandun pa yung sasakyan sa loob. Ano na to? Sikat pa rin sila. Sikat pa tayo. Sanayin natin ito. Nagayahin natin ang ginawa ni Sister Rose. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung sama-sama ay kaya, ayaw nyo na i-welcome natin si Jesus. Tingnan mo yung nangyari kay Herodes. After na si Jesus Christ, hindi nila welcome sa Bethlehem. Hindi nila welcome si Jesus to Jerusalem. Mga sundalo, sabi ni Herodes, pumunta kayo sa Jerusalem. Pumunta kayo sa Bethlehem. Hanapin ninyo ang mga bata na nag-iedad ng 2 taon pababa. Lahat papatayin. Ibig sabihin niyan, there is no room for Jesus. So, nangyari ko nung nagkaawang kalagay ni Jesus po eh. Doon siya pinanganak sa Sabbath na. Kulang na lang na pagpunta namin sa bahay niyo. Walang room dito, Brad. Meron doon, no? Kulungan ng mga manok. Doon kayo. Nakaranas ba kaya kami ng ganyan? Opo. Nakaranas kami ng ganyan. Grabe po kami natulog. Kaya yung puto ng manok, pumunta rin sa amin. Ay, ewan ko lang kung maka-enjoy. Pagkagapuhan kayo ng puto ng manok. Sigurado. Saan parte sa katawan mo? Kamutin mo talaga. Opo. Ay, grabe. Kamot namin ng kamot. May namagana. May mga mga laman nila. Kinabukasan, kanya-kanyang takbo sa ilog. Lahat kami. Bakit? There is no room for Jesus. Kaya alam niyo po, nung hindi nila welcome kami ng buong puso. Yung kapitan doon, kapitan yung mayari niya. Sa doon na yung puso. Kasi meron nga yung kasabihan na Katoliko kami, mga ganyan, religion kami, mga ganyan. Nagkuhan nila yung totoo. Hindi magtangal na mga isa. Sa experience ko na ito, tinetestimony ko sa inyo, kung na nandito sa Biblia, na nakita ko pa sa palagi namin ko sa nag-process ko sa Compostela,
Ang unang tinulugan namin doon, nahiya yung may-ari ng bahay. Hindi kaaya-aya kasi, nahiya siya. Huwag kayong mahiya po. Kasi hindi kami pupunta rito, hindi bahay. Ang pinunta namin dito, kundi kayo na nangahan sa bahay. Kayo yung important. Ang ganun ba po? Ay, maraming salamat po. And, ang tapat kasi ng bahay nila dito sa gym, na doon kami nag-presents. 2 days na kami doon. Okay. Tapos nag-praise namin, hindi na naman nila ni-welcome si Jesus Christ doon sa buong gym na yun. Nasaktan si Pastor ko. Ano ang hinihintay ninyo? Lindol! Grabe, sigaw ni Pastor yun. And then, pray na kami. Awit muna kami na. Pray naman. Pag-pray ni Pastor, naglindol po na, pakalakas na lindol. Ang feelings ko may malaking bako sa ilalim ng gym na yan. Naglukso-lukso ang gym. Ganyan-ganyan ang gym. Tapos lahat ng mga tao nagpatigas kami mga puso. Lalapit sila. Sabi ni Pastor, tama. And then paglabas namin, biglang buhos ang ulan. Tapos pupunta kami dun sa bahay na nag-uutang sa amin. Masakit siya. Ang batili. Bakit? Hindi kami nabasahan sa ulan. Praise the Lord. Nabasa kami doon sa tulo ng mga hero nila. Bakit? Tapos may mga kalahaw pa. Siguro ipakamdam na paano na nabasahan mga anak. Pag-alis namin, pagka 6 months na dinalaw namin ulit yung mga anak sa Diyos. Ay, ang laki! Laki na ng bahay. Kaya nakakuha pala sila ng bar na ginto. Doon sa likod ng bahay nila dahil nandun yung tulay na doon ipinapon ng hapon ang mga bar ng mga ginto. Praise the Lord. Praise the Lord. Saya si Jesus. This is just a reminder. We must open our heart if Jesus Christ will knock. Behold, I stand at the door and knock. If any man open the door, if anyone hear my voice and open the door, I will come in. At kapag nag-come in siya, basahin mo kapag pumasok siya. Praise the Lord. At yung basahin mo dyan sa Matthew. Praise the Lord. Matthew 10. Matthew 10, 11 to 15. Basahin mo sa Tagalog system. Tagalog naman 10. Tagalog system. Matthew 10, 11 to 15. Praise the Lord. At sa alinmang bayan o nayon na inyong pasukin, siyasatin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. At Karapat-dapat, ang sinabi ni Jesus Christ, doon sa nag-welcome, karapat-dapat sila piligtas, karapat-dapat sila pagpalain dahil na-welcome nila. Sige pa. Praise the Lord, at pagpasok ninyo sa bahay ay batiin ninyo ito, at kung karapat-dapat ang bahay ay dumuon ang inyong kapayapaan. Praise the Lord! Nandun ang peace na dala-dala natin. Mananatili sa bahay na yun. Ano pa? Datapwat kung hindi karapat-dapat ay mabalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. At kung hindi sila welcome, ibig sabihin, walang maiwan na ang yung peace doon. Babalik sa amin. Praise the Lord! Sige, ano pa? At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, pag-alis ninyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. Lord. Kung merong galit, andyan sa Sodom and Gomorrah, doon sa nag-welcome doon sa nagtakbil kay Jesus Christ, mas higit pa. Mas higit pa ang pang-usapan, mas higit pa ang dahil niya. Kaya, mag-isip-isip. Is there any space of God in your body? Sa bibig mo, ginamit mo magpuri sa kanya. Sa paa mo, ginamit mo para marating yung nakakaawang kaluluwa. You see? Ang mata mo, ginamit mo for God's glory. Where is that space? Which part of your body na ilalim ng Diyos na kanya? Walang iba kung ating puso. Because if God, siya yung nanahan sa ating puso, dadaanin na yung kanyang presensya sa maliliit na sa pagkakataon. What will happen?
Lord is not spirit. And where the spirit of the Lord is, there is liberty. Naalala ko yung nakabalita si Jesus Christ na rinigit mo sa kanya. Na yung kanyang anak na dalagita patay. Sige, punta kami. Pagdating ni Jesus Christ doon, nakita na namin na dumating si Jesus. Aba, hindi sila nagbigay ng space kung hindi lang nagsabi si Jesus Christ na, give place! Give place! Bigyan niyo ako ng lugar! And they left him to scorn. Bigyan niyo ako ng space sa puso niyo! Oh! Nasaan ba ang lugar ko dyan? Give place! Wala pa si Jesus Christ doon sa lugar ng may patay. Kahit patay pa rin. Praise the Lord. Yes, Lord. Nung nandun na si Jesus sa lugar ng may patay, binigyan na siya ng pagkakataon na nandoon ang kanyang position. Hinawakan niya yung bata sa kanyang kanya. And then sabi ng bata, ay, nabuhay ang bata. May lugar na kasi si Jesus. Praise the Lord. May space na kasi si Jesus. Pero na kasi Jesus na gumagalaw doon sa puso ng tahanan na yan. And then, namanghanap sila. Bakit? Nakita nila na nandun si Jesus. Kung saan si Jesus na nandun? There is peace, there is glory, there is blessing. Huwag natin ipagkain ang oras natin, ang panahon natin. See? Kailangan, pipili kayo. Meron tayong makante. Ang Sabado, sila tablay. Praise the Lord. Martes at saka sa Huwebes, pakante. Gusto niyo yung araw-araw. Brad, pwede bang 2 beses ng isang araw? Bakit hindi? Praise the Lord. Gusto niyo, pagkatapos nito, sana naman doon tayo pupunta. Malaki din yung bahay ni Sister Grace. Doon sa taas, di ba? Dati tayo doon. Oh. Is there any room for Jesus? Kung isang challenge ito, Wednesday. Problema nyo ba ang lulutuin ninyong, lulutuin ninyong pansit? Magluto man o hindi magluto. Ang bigyan natin importansya ng Word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Mas maganda sometimes kung wala eh. Bakit? Kasi nakakalahati pa nga lang ang simba. Nakakabal naman ng ito, magluto na ako. Hindi ba, lalo na kung medyo mapangupangu ang minuto. Hindi ba nakaka-disturb? Praise the Lord. Praise the Lord. Nakakabal naman mag-pray. Kumain ka na, nagbaong ka pa. Grabe ka naman. Kumain ka na, nagbaong ka pa ng bolsa ka pa. But, ito po ay hindi natin nalimitimahan ang dikta ng Diyos sa ating puso. Kasi ipinapakita lang ang ebidensya. Kumikilos sila sa kanilang pag-ibig. Praise the Lord. So, mag-i-invite din kaya si Gracia doon sa kanila. Is there any room for Jesus, Sister Grace? Praise the Lord. Praise the Lord. Ano natin? Thursday. Ikaw? Tuesday yan. Tuesday pala siya. So, pagkatapos kay Gracia, lagi natapos na lang si Jesus. Lipat naman tayo sa kabila. Ano yun? Ano naman? Eh bakit? Hindi ba kayo matakot sa nangyari sa Gethsemane at saka sa Palestinian? Oh, praise the Lord. Ayoko mangyari sa akin ang ganun pagtawag. Doon na lang tayo pagkatapos ng simpan nito kay Sister Rose. Doon naman tayo sa amin. Sino kaya sa surrender? Baka tayo naman sa surrender. May pasok pa bukas na. Gusto naman po kami bukas eh. Baka susurrender na kayo. Oh, where is the message? Ayaw niyong mapakansel? Ayaw niyong mapakantiran tayo kay Jesus Christ? So, where the Lord God is, there is liberty, there is safety. Buti nga, nandun si Jesus Christ nung lampas ang bangka na sinasakyan nila eh. Ginising nila si Jesus, kinatulog man si Jesus, ayaw man nila siya pinansin. Sabi ng mga disciples ko na, Jesus, carest thou not that we perish? Jesus! But you say to Jesus, O thou of little faith, why thou fearest?
And Jesus Christ said, peace be still. Because Jesus Christ was with them, and there was a great peace. Walang disgrasya. Kaya yung driver na sinakyan namin, manghang-mangha siya. Nung sumakay kami ng bangka na napakaliit. Ay, naku. Yun na lang kaliit ko yung lubog na. May tinanong ko si Sister Gilbert, lalo ko bang lumunod? Hindi na ubibigyan. Well, pala. Nandun si Natalia, kasama niya. Praise the Lord, ang driver talaga takot na testimony kasi yung driver ko nung panahon na pasalamat kami. Salamat ako kay Jesus kasi nakita ko talagang milagro. Akala ko malubog kami sa gitna ng dagat. Salamat at walang hangin. May hangin. Pero yung ano lang, alam mo yung dagat na kapag walang hangin? Yan. Clean na clean. Kaya, grabe pakita namin yung sa ibaba. Pakita namin clean. Pagkain ng mga isda doon, kita namin. Pagbalik namin, at saka naman tumawag na naman ang king. May experience ka na eh! Sa bagay, ay ganong mga pangyayari, makikita natin pananatiling presensya ng Diyos. Huwag tayo manalig sa malaki. Manalig tayo sa mali. Praise the Lord. Kita niyo yung Titanic. Yung Titanic. Oh my God. Nagalit ng Diyos ba yan doon? Bakit? Yung gumawa ng engineer, nagdeklara siya, even God cannot be able to sink this ship. Eh, lakal-laki eh. Ganon ha? Sabi ng Diyos. Pag ganyan ng admiral, yung kapitan sa barko, meron siyang nakita doon sa unahan na iceberg. Yung gulo ng ice. Unsinkable ship. Kasi kaya namin. Not knowing na naglabas yung dulo ng ice doon, sa ilalim pala, napakalaki ang ice doon na nabuo. O ang tama ng yung Titanic doon sa gilid, sa una, makita niyo yan doon muna, history yan. Di ba, tumatakbo ng ganyan. Dito yung tama sa nabutas na yun. Kaya natuwad ang bako. Panahon pa naman sa tig-tag-lamig. Wipe out lahat sila. Because cursed is the man that trusted in. Cursed is the man that trusted in their own wisdom. Maraming mayayaman na mga tao doon. Saan ang pera nila, saan ang kayamanan nila, saan ang ginton nila. They were all destroyed. Meaning to say, unsinkable ship, if God is not there, you will sink. Kung wala ang Diyos doon, matatawag lang natin na unsinkable ship, unsinkable na bangka, kung nandyan si Lord. Salamat kami, hindi kami nalulog. Praise the Lord. Tapos meron pang bisita si Sister Maria. Sinigawan siya, yung driver namin. Ano yan? Hindi na pwede yan! Dami-dami na natin! Hindi na pwede yan! Hindi naman ito sila sasakay. Naggatid lang sila ng binili nila, binigay lang sa atin. Ako! Kala ko pasakayin mo pa yung dalawa niyo. Ako pasakayin. Jesus Christ. There is space. May space in Jesus. Kahit maliit na bangka. Praise the Lord. Kahit maliit na bangka, kahit maliit na bahay, kahit maliit na tao, kapag may space in Jesus, is small but very good. So today, Jesus Christ is just reminding, is just giving reminder how advantage that presence of Jesus Christ. Para sa ganun, nandyan lagi siya, makita niyo yan, nandyan ang presensya niya, iniisip lagi ang word of God. Nandyan ang presensya niya, pag iniisip lagi ng nakikipag-usap sa kanya, nandyan at nandyan ka, 100%. Pero kung isipin mo yung mga nagdila niya, kailan kayo katapusan, sweldo naman. Kailan kayo katapusan, kailan na naman. Kailan kayo katapusan, mayroon naman ako sisingilin. Huwag yung subukan nyo. Gawin, tagalin yung unahin sa Jesus Christ.
then hahabulin ka. Naalala mo yung testimony ni Sister Grace noon eh. Ganyan yung time na ano, tinawag siya, Grace, Grace, halika! Bakit na kaya ako tinawag? Ito yung nakautang sa akin na, hindi ko malimutan ang tagal-tagal nila na testimony. Praise the Lord. Bayad pala. Tinawag ako, magbayad na pala. Di ba, Sister Grace, no? Testimony na yan nun eh. Nalimutan talaga. Ano po? Hindi pala sumagal. Thank you, Jesus. Natuloy. Nag-freelance. Hindi pa nagbayad. Hindi pa nagbayad. Ayan, umos ang message na ito. Hindi pa. Nagsabi na. Ay, mahirap magbabayad. Jesus Christ. Praise the Lord. Mga pagkaganda yun yan ang hiya ni Jesus Christ. As long as kumuha tayo, lagi na mahuhi tayo dyan si Jesus. Magmahal tayo kapag aruga tayo sa ating mga brothers and sisters. Magsama-sama tayo. So ito'y binuksan ng ating Panginoon para hindi na magkain. Kaya wala, kaya meron as long as nandun ang mga ka. Ay, sabihin mo sa inyo, masaya, bukas naman, nandun naman kami sa Tapla. Nung last Sunday, nung last Sabado, nag-text ba ako? Ano ba yung tinext ko? Sana all. Idol. 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 Magsimba kami. Kasi kapag punta kami doon, walang tao. Praise the Lord. Gusto ba nila po yung tabla ng tao? Sabihin ko, punta naman sila dito. Punta naman kayo doon. Ano ba yan? Ay, Bebo ba yan? Pagpunta namin kung po, Bebo, automatic yan. May isang bilaong. Kung hindi sa kanila, sige ako naman. Ganda kami. I-text ko kagad si Brother Ding. Brother Ding, ikaw na lang mauna doon. Hindi ko alam yung ay, huwag na, basta sa sunod na lang. Kami naman. Ganyan. Kailangan, isahan natin yun. Praise the Lord. Sabihan naman natin Sister Rose, ngayon palagi. Pinipilit ko naman kasi yung sabi mo, huwag na. Pagbigyan mo naman sila. Praise the Lord. Stop muna. Kung sila naman, ngayon magdalaya natin sa ayun. Praise the Lord. Kasi kailangan tinatawag na yun. Kahit nagsabi siya, ako na. Wag. Kailangan tayo na lang. Para sa ganang natin siya. Kumilos naman si isang kamay, kumilos naman si kamay, kumilos naman ang paa. Hindi ibig sabihin niya na tuturuan natin siya magkait mo, turuan natin magmahalan ng lahat. Praise the Lord? Hindi lang pwedeng pasahin ng isang kailangan lahat ay titilos. Naalala ko yung simbahan natin dati dyan sa malapit. Ay, meron pala kami simbahan dati dyan sa Tabla Pamili. Naalala niyo yun? Ay, so 6. Oo, sa Zone 6. Merong simbahan dyan dati din. Hindi pa sa panahon siguro. Isa na Pastor, ha? Ato Doon ba na? family. Oo, doon kami nag-stay doon. Nandun nag-stay si Sister Lydia, Sister Sol Juarez, Pastor Chito. Pumunta kami doon. Bisaya mo ba ito? Bisaya din sila. Bisaya siguro po. Tamo. Hindi zero. Alam mo, nag-isna namin naman ng panahon. Mga anak sa Diyos, dadala ng saging, dadala ng tinatayan. Tapos na. Sister Lydia Juarez, yung auntie ni Sister Rachito. Ano yan eh? Doktora sa mata. Tayo na lang. Doktora sa mata. Optal. Hindi yan sa bababakan. Pag-uwi yan. Ang daming bit-bit yan. Daming bit-bit. Eh bakit? Dahil sa kanilang puso ng libertad ang sign of so let us revive yung mga bagay na medyo injustice, medyo bagay na unbalance. Hindi tayo magkaisa talaga ng gusto. Wala lang. Ano ba yan? Last Friday na saka sa Sunday ang Sunday natin. 31 pala. Sunday pa. Nagkamali ako. 31 pala bukas. Kasunod na Sunday pa. And then on that day, iwaiwalan ko natin. Praise the Lord. Paalala ko lang sa inyo, may mga pastors na sinating anyway, walang problema. Basta, kahit sana yun. Praise the Lord. So,
Pwede natin sila ng puso, may galing ng Doro, kung saan saan. Hindi naman sila magtagal. One day lang o kaya hour lang kasi yun ang flight din. So let us pray for one another that beginning today, kapag walang space si Jesus Christ sa ating puso, sa ating tahanan, pagsikap tayo na makatupad din tayo sa ginawa ng Kirjat Kirim. Sino ito isa? O Bedidom. O Bedidom. Sa kasi David. Yung dalawa. I believe in Jesus. Kaya walang kusisa si Jesus. Katakot na. Ilang namatay yun? Hindi ko nagkamali, 80,000 yata yung namatay sa SMS. Hindi gawang biro po. Ewan ko na kung totoong kwenta kasi itong pagsasalita sa Biblia kasi hindi dahil. Hindi ako nagkamali, 80,000 yun sa SMS. So, kapag-isip ka, great destruction. Maliit lang na bagay. Welcome. Welcome. Jesus, in my life. Tonight is the day of salvation, the day of decision. Merong room si Jesus. Praise the Lord, merong space si Jesus sa tahanan at sa ating puso. If possible, to give him today. Mag-isip-isip na tayo. Praise the Lord! Praise the Lord! Tumayo tayong lahat. Hallelujah.